ngayon, magbibigay ako ng pahapyaw sa inyo sa mga haganapan sa bahay. See? Covered sap karwano yan, bado? So, sa second floor kasi guys, ay natapos na nila and third floor. So, ito namang first floor ang inaayos nila. Iwan kay siya la, iwan kay siya. Ayo! Dito, update naman dito sa ating, guys. Ayan, ano bang tawag dito? Malapit sa garden. Ayan, kung napansin nyo, naka-tiles na po lahat yan. And here's my baby Ivan. Guys, good morning. Actually, late kong naumpisahan itong aking vlog for today. And, hindi ako masyado nakakapag-video kasi ang dami namin ginagawa and patapos na ka-swing villa namin sa Philippines. So, yun yung muna yung tinututukan ko ngayon. Pero ngayon, magbibigay ako ng pahapyaw sa inyo sa mga haganapan sa bahay. Yes, Ivan. So, me and Ivan, we are playing here. Naglalaro kami ng mga ABC, shapes, ang dumi na ng mga toys niya. So, papalinis ko yan. And naglalaro-laro lang kami dito. And naglilinis ngayon sila ng bahay, guys. So, kung napapansin nyo, nakakalagay na dito yung mga furnitures natin. And we have here Masi right over here working. So, meron tayong dalawang trabahador dito na siyang naglilinis-linis ng bahay. Ayan din si Masi dito, nagpupunas-punas sila. Guys, sa sobrang kalat ng bahay namin, hindi nakayanan na si Sonal Masi lang yung maglilinis. So, nag-hire kami ng dalawa pang trabahador para maglinis and isang lalaki. So, papakita ko sa inyo. So, ayan si Namasi dito. Dalawa sila na naglilinis ng buong bahay. And yung isang lalaki na sinasabi ko sa inyo ay si Amit Bay na siyang nagbubuhat ng mga mabibigat. Ayan yung state ng bahay ngayon dito. So, pinupunasan lang nila lahat ng mga furnitures namin dito. And sabi ko kay mommy, i-let go na niya itong sofa na ito. Pero ewan ko ba sa kanya, parang ayaw niyang i-let go. Sabi ko, palitan natin ng isang sofa na kakulay nito. Pero mahal na mahal niya yung mga furnitures niya. And tingnan nyo dito, kulay gray na ito. Medyo maganda na, diba? Aesthetic ng tignan. So, papakita ko sa inyo, guys. Kung napapansin nyo, Masi, Kemcho. So, sina auntie dito ay naglilinis na ng ating kabahayan. And ito, inaayos lang nila. And ayan, si Sonal Masi. Sonal Masi, Kemcho. Sukarocho. Sap karawano, Chem. So, ayan guys, nililinis na nila lahat ng mga dapat linisin dito. And habang binabantayan ko si Ivan, si Mami naman dito ay inaayos itong mga stainless steel namin. So, imagine niyo ang daming stainless steel. Hugo siya, Masi? Covered sap karwano yan, bado? So, sa second floor kasi guys, ay natapos na nila and third floor. So, ito namang first floor ang inaayos nila. Dahil natapos na nga nila yung trabaho doon sa may second and third floor, guys, ang inaayos naman nila ngayon ay yung cupboard and nagpupunas-punas sila ngayon ng mga pinto, bintana, para talagang general cleaning na. Tuwang-tuwa si Sonal Masi dito, oh. Gagamitin niya daw ito sa, sa pag pumupunta siya ng farm. Lalagyan niya ng rotli.
Conche! Ala, Ivan Ramadada Jore! Wow! Wow! Adyo na. Ada Malcho Croce Ek Jan Joe Patchard Drewano na. Hello! Hantar daw. Ivan, kay gya. Okay, che. Ayo! Ivan kay siya. Ayo! Chala, Ivan. So, ayan guys, change na nila itong position ng mga cupboard natin. Siyempre, expect mo na yan na kapag nabago yung design ng bahay, ay mag-change sila ng paunti-unti. So, ayan. Hindi ako makatulong guys kasi ako dito ang punong abala sa pagbabantay kay Ivan. Nagpupunta siya sa iba't ibang mga lugar guys. Inaayusin lang natin itong mga to. Ayan, tingnan naman ang kulit-kulit. Ubo, bre. Tignan niyo naman guys, ayaw magpahawak. Chala! Ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding. Dito, update naman dito sa ating, guys. Ayan, ano bang tawag dito? Malapit sa garden. Ayan, kung napansin nyo, naka-tiles na po lahat yan. And here's my baby Ivan. Anuhin ko, nakabalitan ko na yung damit. Lilinisin ko na siya. Maglilibo na siya for his afternoon walk, afternoon routine. So, inalis na nila itong mga container doon sa taas, guys. And nilagay na dito sa my storage area namin. Bumili sila ng ganitong tiles, oh. Ayan. Di ko alam kung anong tawag dyan sa tiles na yan. Marble ba yan? Mura lang kasi yan dito sa India, guys, yung mga marble na ganyan. Tapos, ayan. Naka-tiles dyan. Lalagay yung washing machine, yung pang-grind natin ng flour. Ito yung ating banyo. Kukulayan yata ng gray. And dito naman, yung water heater natin. Dito, nag-grout pa si brother. Ayun, ginagrout pa niya. And tapos na ang ating hugasan ng plato. So, ayan siya. And ayun, sinasonal maasin nandoon. Currently drinking their afternoon chai. So, ayan. Ahura Ivan. Hucha beto. Hutyu. Na beta na arkaya. Salman, No, Mara baby. Chal, जाओ
So, nagkaroon nga ng kaunting changes dito sa mga inaayos nila. So, papakita ko sa inyo itong pinagpalit-palit ni Mommy. Kasi dito talaga sa bahay, guys, ay si Mommy talaga yung laging nag-organize, nag-aayos. So, papakita ko sa inyo. So, ayan guys, binababa ngayon nila itong mga sugar na to. So, meron tayong mga lalaking trabahador ngayon na siyang nagbababa ng mga sugar and mga other na storage container. Ayan. And dito guys, kung nakikita nyo, inarrange ni Mami ito. So, ito yung isang set ng cabinet na binili namin nung last year pa yata yan. Nung dumating si Baby Iwan, ito yung cabinetan niya. Tapos, inassemble niya dito. And ito yung bed dito. So, may mga nagtatanong guys kung bakit kailangan ng bed dito. Pwede daw itong gawing kitchen or dining area. I-separate daw siya. Ako din guys, may kukwento ako sa inyo kung bakit ganyan. So, ayun nga, may mga nagko-comment. Wait, basahin ko yung comment niya. Yung second room nga daw, bakit merong bed? Ginawa na lang daw sanang tea room or ginamit nga yung space na ito. Actually guys, nung unang punta ko dito sa India, ay napansin ko din lahat yan. Ang buong akala ko sa bahay lang namin since kulang nga kami sa kwarto. Pero hindi pala guys. Kasi kahit magpunta ka din sa ibang lugar, in between ng kusina nila and in between ng first room nila, ay meron talaga silang bed na nilalagay. Alam nyo ba kung bakit? Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, dito sa India, tuwing nagkakaroon ng mga okasyon, ay yung mga lalaki ay umuupo doon sa may unahan. Separate yung upuan ng mga lalaki and separate yung space ng mga babae. So, yung mga lalaki doon sila upo sa unahan, tapos yung mga babae, dito sila sa kabilang room uupo. Kaya yun nga, naglalagay talaga sila ng bed in between ng kitchen at saka dito. Kasi parang tradition nga guys. Kasi nga, sabi ko sa inyo, bawal nga magsama yung babae at saka lalaki. Lalo na kapag bumibisita sa ibang bahay. Depende na lang kung mga close relatives. Like for example, yung kung dumating nga yung mga kapatid ng biyenan ko, walang problema kasi kapatid nga yun. Pero kapag ibang mga bisita, like mga pinsan, dumating, tapos yung kasama nila yung mga kanya-kanyang asawa nila, dun lang papasok na magkakaroon ng separate na lugar kung saan sila uupo. So, kanya-kanya sila nun. So, nagbabasa nga din ako ng mga comments nyo, guys. Ang dami nga ding nagandahan talaga kay VD. Sobrang gandang-ganda nga ako din sa kanya, guys. Especially yung damit niya. Pero naloka naman ako sa presyo. Pero, for me, yung binayaran niya, I think nasa 80,000 rupees nga daw yung bayad niya doon sa damit niya. So, para sa akin, okay lang siya kasi yung pinsan ko, yung wedding gown sa Pilipinas ay umabot ng 150,000 pesos and maganda rin. So, parang normal lang din na ginagastusan talaga yung mga gowns. So, yung pinsan ko din kasi, nung kinasal siya, umabot ng 150,000 pesos yung wedding gown niya. So, si VD dito, 80,000 rupees. Pero considered na mahal na yun sa India, ha? Yung 80,000. Pero yung mga talagang mayaman, like, may isang kinasal dito na ka-society din namin. Nasa 180 yata yung gown niya. So, talagang, ang point ko, kapag bonggang kasalan talaga, ginagastusan. And gandang-ganda talaga ako dun sa batang yun. And tinatanong nila kung arranged marriage nga daw. Yes po. Sabi ko sa inyo, uso talaga dito yung arranged marriage. And talagang yung mga parents ang pipili kung kanino nga ipapakasal yung anak. So, ayun nga. And I think nasa 22 years old si VD.
So, if I'm not mistaken. So, sobrang pretty niya, no? So, ayan guys, tutulong muna nga ako dito sa mga gawain sa bahay. Dahil baka may mag-comment na naman sa inyo, pa cellphone ka lang dyan, pa video ka lang dyan, hindi ka tumutulong. 2 araw na nga ako hindi nag-video guys kasi ang daming trabaho dito sa bahay. And kapag nakikita nyo naman na nag-video ako, wala naman din ako sa camera. So, ang akala nila, pa-prinsesa lang ako dito. Ang hirap, no? Ang hirap lumugar sa mga basher. So, ayun nga guys. Pasimple-simple lang po ako nagvi-video. So, ngayon, ang gagawin ko ay itutupi ko na ito. Ililinisin ko yung cabinet ni Baby Ivan. Let's see kung makapag-video ako. So, ayun. I'll see you all tomorrow. And if you guys have any questions, you let me know para masagot ko yan sa baba. And also, little update sa mga sa mehendi ko. Dahil nga sa sobrang dami kong trabaho, guys. Sobrang dami kong hinugasan, yung banyo nilinis ko. Tignan nyo, na wala na po yung mehendi ko. See? After ilang araw na ba? After 5 days na? 5 days or 6 days mula na nagpakulay ako. Ayan, ubos na, wala na po. So, ayan, I'll update you guys. Maraming salamat.